Morning guys, welcome back to my channel. Tagal ko nang hindi ulit nag-vlog kasi sobrang busy sa work. Ngayon medyo may time na tayo. Kaya i-share ko lang yung mga motor ko. Actually ito, tagal ko na ding hindi nagamit itong dalawa. Ayan, yung Kawasaki Brutus 140 tsaka yung yung Sniper, di ba? Actually itong dalawang to ang lagi ko ngayong ginagamit. Kasi unang-una, itong Sniper, matipid siya sa gasolina. Tapos ito naman Brutus, siguro mga thrice a week or 4 times a week kong ginagamit. Kasi medyo malakas siya sa gas. Tapos mapapansin naman, 2-stroke yan. Yan. Meron din siyang yung lagayan ng tuti. Kaya, so pag nagpagas ka, bali dalawa. Isang gasolina tsaka isang tuti. Kaya maanong gamitin. Medyo hindi naman sobrang lakas pero medyo pricey. Kasi yun nga, dalawa yung nilalagay niya ng langis. Pero ito pinakamatipid. Yung 1 liter ko dito umaabot na ng 45 kilometers. Kaya sobrang tipid yan. And yan, ngayon ko lang sila nalabas ulit. Actually itong Brutus sobrang tagal kong hindi nagamit. Almost 2 years na kasi simula nung naitago ko siya na stock sa loob ng bahay. Yan, ngayon ko lang ulit siya nagamit. Dahil parang namimiss ko siyang gamitin eh. Unang-una yung pagka-looks niya, parang vintage na vintage. And then yung tunog, doon pala kayo mag-enjoy. Kaya yan ngayon yung pinagkakaabalahan ko ngayon. Sobrang thankful kasi ako dahil nagkaroon ako ng ganitong klase ng motor. Kasi sa panahon ngayon bihira ka na makakita talaga ng ganyang kakinis, ganyang full stock na na makina at saka stock na itsura. Mas gusto kasi yung ganun eh. Mas parang prepared ko yun kaysa yung mga minodified or kung ano nang ginawa, nilagyan ng mga burloloy or hindi natin alam na mga accessories na hindi naman masyadong kailangan. Pero so far okay din kasi unti-unti ko na silang nabubuo. Tsaka ang sakit din sa ulo magbuo pala guys ng mga vintage. Lalong-lalo na to. Yung mga parts hirap hanapin. Buti may mga online ngayon tapos may mga kasamahan din tayo na nagbibigay ng advice kung saan makakuha ng parts nito. Kaya yun. So far enjoy naman ako ditong gamitin kasi basta parang nostalgic yung niya pagda-drive. Para kang basta ewan ko, pagka rider ka talaga iba yung feeling paggamit mo yung mga vintage na motorcycle. Katulad nito. Yan. Yan, ibalik ko na siya sa stock. Actually may konti na lang pala ako ditong hindi pa napapalitan nito. Gusto ko kasing pakinisin yan. Mas maganda kasi yung makinis yung yung itsura ng motor para mas maganda siyang tingnan, lalo sa sa unang tingin mo pa lang sa personal, talagang wow, mapapaano ka talaga sa sobrang kinis. Yan siya. Tapos dito pala mga guys, nilagyan ko siya ng ng metal polish, yan mapapansin nyo. Since ang tagal ko siyang hindi nagamit, kakaroon siya ng konting makikita mo. Parang rust dahil sobrang tagal hindi nagamit. Tapos ang technique pala diyan, pagka hindi mo gagamitin, bababara mo niyan para hindi masyadong lumabas yung mga ganyan kalawang. Kasi kahit stainless siya, nagkakaroon pa rin siya ng stain. Or kaya pupunasan lagi ng langis. Tingnan nyo, mapapansin nyo yan. Meron pa. Ito pa pala, papalitan ko. Yan. Yan yung dalawa kong alaga ngayon. Ito namang isa, Sniper na 135 Classic. Malaysian style pero hindi siya pang diinan, pang daily. Nakakatuwa lang kasi yung dalawa itong tingnan kasi tingnan nyo. Yung isa parang Malaysian, tapos yung isa parang Pinoy na Pinoy tingnan.
Kasi tayo lang talaga may ganito dito sa ano sa Pilipinas eh. Yan, yung Kawasaki Brutus 140, di ba? Yan. Yan, unti-unti ko na siyang binalik sa stock. Pati nga to eh, nahirapan din ako hanapin. Buti may nakita ako dito sa Morong. Yung bilihan ng sticker. Kaya ayun, siguro mga paps, sa mga gusto rin mag-build, advice ko lang, mahabang pasensya. Kasi yung parts hindi talaga available kahit saan eh. Minsan maghihintay ka pa ng ilang months, minsan taon para makahanap ng ng piyesa. Pero kung passion mo talaga yung motor, talagang wala sa tagal eh. Unti-unti mong gusto mabuo talaga yung yung motor. Kaya yun. Siguro hanggang dito muna mga paps yung vlog natin. Pupunasan ko lang to para at least kuminis ulit. Okay. Peace. Bye.